At ayun guys, for today's video, silipin nyo muna yung ipapa-ship natin dahil may customer ako nag-order ng 14 pieces na breeder na sobrang lalaki naman talaga. Tara guys, at samahan nyo ako, ipack natin to lahat. At ayun guys, so welcome po sa lahat. Ayan, so samahan nyo ako para ipack natin tong mga crayfish na to kasi i-deliver natin to guys. So papakita ko lang sa inyo kung paano tayo mag-deliver ng mga malalaking klase ng arc natin, yung mga gantong size na. Actually mga oversize na kasi itong mga arc na to. Mga breeder ko din naman tong mga to dati, nakapag-lay na to ng mga itlog. So pagka may customer tayo na nagustuhan yung ganto kalalaki, so binibigay naman natin yung mga stocks natin na yan. Kung napapansin nyo, bawat isang arc, isang tab lang. Kasya naman dalawa dyan guys. Ang problema lang kasi ipapadala ko to sa mas malapit lang na lugar. Kaya pagka pinagtabi-tabi ko yung malalaki na yan sa isang tab, kung tagdadalawa sila, baka mag-away-away sila. Pagka malapit lang kasi hindi tayo naglalagay ng ice. So hindi na mag-hibernate yung mga arc natin. So alam nyo naman ibig sabihin ng pag-hibernate, 'di ba? Kaya pagka malapit lang, mas maganda kung solo-solo lang sila para maiwasan yung magkaputulan ng sipit. Then yung mortality na rin, syempre para maiwasan natin yun. So ito guys, papadala natin to sa Cavite lang. So from Las Piñas to Cavite, papadala natin tong arc na to. Kung napansin nyo sa video, ayan, sinisecured lang natin sila. Hindi natin nilalagyan ng maraming tubig yung mga tab ng arc natin. Then naglalagay lang tayo ng mga butas sa mga takip niyan para kahit paano makahinga yung mga arc natin. So yun guys, kapag magpapadala kayo ng mga arc tapos malapit lang naman o kahit malapit naman o kahit malayo po, malapit at malayo, pwede pong kunting-kunting tubig lang ang ilagay nyo kagaya ng ginagawa natin. Mas nahihirapan po kasi sila kapag po sobrang dami ng tubig. Kaya kung gusto niyo mag-uwi ng mga arc from Manila to province o province to Manila, ayun, napaka-konting tubig lang po, yung tamang basa lang po sila. Nakita niyo naman yung arc natin guys, nanlalaban talagang, ayan. Sobrang naiilang ako dyan manghuli kanina kasi alam niyo naman kung gaano kasakit manipit yung mga ganyang kalalaki na arc natin. Talagang pag nasipit kayo niyan guys, talagang sabi ko sa inyo, aray talaga kayo. Hindi kayo bibitawan yan. Kailangan ilublob nyo sa tubig para mabitawan kayo. At ayun guys, syempre kung umabot ka sa part ng video na to, baka pwede nyo namang i-comment yan kung taga saan kayo para alam ko rin kung saan umabot yung mga video natin na ginagawa natin tungkol sa pag-aalaga ng mga arc or yung mga crayfish, mga lobster pang inaalaga natin dito sa top yard natin. At syempre kung bago ka lang sa channel na to, yan, paki-subscribe nyo na po yung channel natin and then i-click nyo na rin yung notification bell icon para na-update ko kayo tuwing gagawa ko ng mga videos tungkol sa pag-aalaga ng mga ARC o yung iba pang mga lobster na inaalaga natin dito sa top yard natin. So yun guys, hanggang dito lang yung video na to. Maraming salamat sa pagtutok at pagtambay and happy crayfish farming po sa lahat.